Hello po, magandang umaga po, magandang tanghali po. Maraming salamat po sa orasan ito. Patuloy po tayo mag-share ng salita ng Diyos. Meron po tayo natanggap na humingi po ng advice, encouragement. Siya po ay taga-Caloocan na papaano daw na maging bahagi sa Panginoon. Ako po ay nakapanood ng pagbibigay mo ng misaya at gusto ko rin maging bahagi ng karya ng Panginoon na bilang isang Kristiyano. So napakaganda po kanyang katanungan. So di ko na patatagalin. So bibigay ako sa maikling kwento. Maraming mga Kristiyano na huminto na sa pananampalataya, na parang nasuya na sa relasyon ng Panginoon, parang wala nangyayari. So bihira lang lamang ang ganito na binibigyan ng pansin ng salita ng Diyos. So napakapaan mo kapatid na nakahabot ka sa iyong layunin. Sana tumagal ka at panalangin mo sa Panginoon na hindi ka matulad sa ibang Kristiyano na matatagal at tuminto. So kung meron kang pagkakataon, gawin mo at kung ano nararapat na ikakaganda na mapapasaya mong Panginoon sa gawain ng church, tumulong ka kung anong kaparaanan. So magbibigay ako ng talata upang magkaroon ka ng lakas na loob na patuloy na ang iyong pananampalataya maglakas. So sabi po doon sa Hebreo 12 verse 4, sabi doon, pagsikapan ninyo mamuhay na may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. So napakaganda, no? Yun ang cause na binigay ng iniwan na sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na kailangan pagsikapan na makagawa ng mabuti. Kung sa ibang tao, hindi na daw kailangan kasi so maraming rason dahil hindi sila tinawag ng Panginoon. Nagkakamali ka kapatid kung yung ang isip nila. Ang gusto ng Panginoon na makagawa ka ng mabuti, ng kaparaanan, na hindi titigil ang buhay mo. Sino bumuhay ka dito sa mundo bilang meron kang pakakilala na may takot sa Diyos. So napakabalat ang mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga ginagamit hanggang ngayon na nagsasakripisyo sila kahit matarik ang bundok, nagbabahagi sa salita ng Diyos. Kapatid, kung hindi ka marunong magbahagi ng salita ng Diyos, maraming kaparaanan. Tumulong ka sa iglesia ninyo, samahan mo ang sino yung sa Bible study, samahan mo yung pastora. Maraming kaparaanan. Ako noon, nung time na yun, hindi ako marunong magsalita. Doon sa church namin, ako ay naglalaban ng mga kurtina sa mga church noon kapanahonan yun, nung ako ay nakakilala. Dahil gusto ko rin maging bahagi sa karya ng Panginoon. So, kailangan mo, hindi lang titigil lang yung paniniwala sa Panginoon, kundi gumawa ka ng kabutihan na walang hanggang sa kapwa mong tao na di naniniwala sa Panginoon. Ipakita mo ang iyong pagkakristyano. Kapatid, napakaganda ang iyong ibinigay na katanungan. Sa mga nananampalataya noon sa Biblia noon, tulad ni Isaiah, noon ay mananampalataya siya, ngayon ay tumalikod sa Panginoon. Nakakalungkot dahil alam niya katotohanan, tinalikuran niya, tumigil siya, gumawa siya ng kasalanan na nikalugod-lugod sa Panginoon. Yung time na naiingi siya ng tawad sa Panginoon at sa kanyang ama, si Isaac, hindi na nakaabot, hindi na siya pinatawad. So nice ko sa iyo kapatid, binigyan ka ng pagkakataon ng mahabang buhay, ay gawin mo na ang part ng iyong buhay na makagawa ka dito sa mundo na ikaw ay maging bahagi. So napakapalad mo, sabi nga sa Daniel verse 12 verse 3 na ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga ng tao ng mabuhay na matuwid ay magniningning parang bituin sa langit magpakailaman. So napakapalad mo kung ikaw yung nagniningning na bituin na nagbabahagi ng katotohanan. Hindi lang katotohanan na ikaw ay napakabuti mong tao. So hanggang dito na lamang kapatid, sana yung puso mo hindi magbago, tumulong ka sa ibang kaparaanan na gawain ng Panginoon. Kaya ginagaransya ko sa iyo, pagpapalain ka ng 10 iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan at sa iyong buhay na ingatan ka. God bless you kapatid. Sana ay
ay gamitin ka pa ng Panginoon. So lahat na nakakarinig, sana magpagabit kayo hanggang hindi pa huli ang lahat. Sana ay wag matapos ang buhay natin na walang kabuluhan na sinasayang natin. I-focus natin sa relasyon natin sa Panginoon. Hanggang dito lamang at God bless you kapatid. Pagbutihin mo lagi.